Oreo na 3 pirasong cookies, pumapatak siya ng 140 to 160 calories. So, ang ini-expect mo, kasi nga gusto mo mag-diet, ay kakainin ko biskwit na lang, ayoko mag-rice. Kasi nga nakakataba yung rice. Ganun kasi ang mindset nyo lalo't hindi nyo nga alam yung calorie deficit na yan Ganun ang mindset nyo. Pero tingnan nyo pero pansin nyo, sa 3 cookies na Oreo, pumapatak na siya ng 140 to 160 calories. Okay? Pero yung 100 grams na rice, meron lang kayong 130 calories. Ngayon tatanungin ko kayo, sino ang mas mataas na calories? So ngayon tatanungin kita, saan ka mabubusog? Sa cookies, na biscuit o sa rice? Syempre sa rice. Solid food yan carbohydrates yan So ayan taturuan ko kayo i-guide ko kayo, okay guys, i-guide ko kayo kung ano nga ba ang calorie deficit at saka intermittent fasting. Kasi kahit anong iniinom nyo dyan guys, kung hindi nyo alam yung calorie deficit at saka intermittent fasting, hindi nyo magagawa. Well, kung magagawa nyo man yun sa sarili nyo na wala kayong iniinom, edi good. Kasi ang dahilan lang talaga kung bakit tayo tumataba, nasosobrahan yung pagkain natin at hindi natin alam yung calorie deficit at intermittent fasting. Yan lang talaga. Pero once na nalaman mo yung technique na yan, talagang naging madisiplina ka, papayat ka kahit wala kang iniinom. Pero since kasi ako, hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya yung ganun kasi nga syempre may gagawa rin tayo sa buhay, nagugutom tayo, ganito, ganyan. So hindi ko na kaya yung ganong method. So, kahit nung nag-gym na ako lahat-lahat, hindi talaga ako pumayat. Sabi ko, anong mali? Nung na-discover ko yung calorie deficit at saka intermittent fasting, tinry ko siya. So, nung tinry ko siya, sobrang effective. Nag-stop ako mag-gym. Parang, na-focus ako dito. Ang una ko na-discover, kung tutuusin, ito. Ang capsule ang una ko na-discover. Kasi medyo pricey ang Shepo Apo Sobrang pricey niyan. Tinry ko to. Nag-one take lang ako dito. And then, ang ginawa ko, effective siya. As in, nawawala yung cravings ko dito. Pag iniinom ko to, ayan, before nyo dapat to inumin, before meal. Pag iniinom ko talaga siya, konti lang kinakain ko, ang bilis kong mabusog. And at the same time, yun nga, nag-glow ka na kasi may glutathione tsaka collagen. Diba, bonus na talaga siya. And then, na-discover ko si Shepo Apo. Ayan, na-ano ko yung Shepo Apo na yan, na-discover ko. Ayan, na-discover ko yung Shepo Apo na yan. Tapos, ayan, ang laki din tulong kasi nakakatanggal siya ng bloated. Tapos, meron din siya mga ingredients na katulad ni capsule. Talagang as in, double kill talaga. Kaya ang ginagawa ko, umaga to, gabi naman to. Ayan, sobrang laki nakatulong, kaya ang bilis ko din talagang pumayat. At saka take note sabi ko nga sa inyo, huwag kayong matakot. Kasi may formulated natural ingredients to. Alam mo pa ang kinaganda din, mas pina-improve na ang Shepo Apo ngayon. Ang Shepo Apo, bukod sa may Garcinia Cambogia, L-carnitine, stevia, glutathione, sodium, meron na siyang prebiotic and probiotic. Means, meron na siyang gut health. So sabi ko nga sa inyo, hindi na kayo lugi dito. Hindi na talaga kayo lugi as in. So yun balik na tayo sa topic. So, balik na tayo sa pagiging calorie deficit. Ayan, ang calorie deficit kasi, i-check mo yan o ititimbangin nyo kung yung mga kinakain nyo. So, dapat meron din kayo dyan. Meron din kayong ganito, yung scale. Yan, meron dapat kayo dyan. Nandiyan, nasa link ko. Galagay din ako dyan kung saan pwede mabili ito. So, itatrack mo dyan kung yung mga kinakain mo. For example, ayan, meron muna. Mag-download ka pala muna ng My Physical Fitness. Ayan, ilalagay ko dyan. Ganyan yung logo niya. Yan, mag-download ka ng Physical Fitness. Tapos, answeran mo lang yan. Dapat yung mga answer mo dyan is accurate sa lahat ng tanong, Tapos, dapat kung ilan yung goal mo. Tapos, dapat kung anong ginagawa mo araw-araw. Sabihin mo dyan. As in, dapat lahat legit yung sinasabi mo dyan. So, ikaw na bahala. Ngayon, malalaman mo kung ilang calories i-intake mo in one day. Makikita mo dyan, sasabihin naman sa inyo Ngayon ang gawin nyo, kung meron din dyang search, pero I-suggest mag-google na lang din kayo. Yan, for example, i-search nyo, 100 gram rice calories. May lalabas dyan. So, ayan, bibigyan ko kayo ng sample. Ngayon, maghawak na kayo ng phone. I-search nyo, okay, 100 grams na rice. Meron ka ng 130 calories. So, dito, titimbangin nyo yung rice nyo dito. Titimbangin nyo dito, Timbangin nyo dyan. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo dyan, syempre, on nyo. Malaki na kayo. Hindi nyo pa alam yung on.
on nyo, di ba, meron dyang mga number. Ngayon, para mag-zero yan, iti-tear nyo siya. Iti-tear nyo. Pag tear nyo, ayan, zero na yan. Dapat zero yan, bawat ano nyo ha, bawat sukat nyo. Okay? Bawat sukat ng kakainin nyo, dapat mag-tear kayo nyan. O, ngayon, ang gagawin nyo, syempre may plato na yan. Pag may plato na yan, meron yung timbang. Ang gawin nyo, syempre, kailangan nyo mapasiro yun para makuha nyo yung tamang grams o tamang timbang. So, pag nilagay nyo na yung plato nyo dyan, i-tear nyo. Dapat zero yan, ha? Dapat zero yung nandito. Okay? Pag nagtimbang kayo, zero. So, ayun na. Sukatin nyo na yung kikainin nyo. Like rice, ganyan. Lagay nyo na yung rice nyo. So, ayun na. Diba? Okay na. Okay na. Lagay nyo na yung rice nyo. Lagay nyo na yung rice nyo dito. Tapos, okay na. O di, kukuha ulit kayo. Syempre, may ulam kayo. Syempre. O, isearch nyo lang din sa Google. O kaya din sa Fitnesspal. Kung ilan yung calories ng kinain nyo. For example, adobong baboy or ayan, for example, adobong baboy gagawin nyo. Ngayon, ang technique na gagawin nyo para mas accurate. Kasi diba, may mga iba-iba kasing luto. Okay? May iba-iba tayong luto. Kung anong paraan para kung paano magluto. Kaya, para sa akin, hindi siya accurate. Kung sinabi mo dyan, pag sinesh mo dyan ng adobong baboy. Ganun. Meron silang estimated dyan. Kaya akin, I suggest, gawin nyo example, baboy. O, gawin nyo, baboy. 4 calories. Ganyan. 4 calories. Okay, check nyo. Meron dyan maglalagay kung ilang gram. Ito yung calories. For example, yung calories, 200 calories niya. Isukat nyo na dito. E, dilagay kayo ng 200 calories. Ganyan. Baboy lang yun, ha. E, may sahog kayong patatas. Ang gawin nyo, search nyo din. Patatas, ilang calories. Ayan, ilang calories siya. O di meron dyan 100 grams, ganyan yung calories. Example, patatas na grams, 100 gram. O kunyari, 130 calories din, ilagay nyo siya. Basta bawat sukat nyo, bawat 1 by 1, iter-ter nyo. Basta pag magsusukat kayo o magtitimbang kayo, 1 by 1, kailangan nakasiro. Kaya kung isisiro nyo, titer nyo lang ha, titer nyo lang. Okay? Tapos bali, yung ang tawag nito, tapos lalagyan nyo na lang ng mga sabaw-sabaw, diba? Parang estimate nyo na lang yan, ang gawin nyo. Assume na lang kayo, hindi naman ganun kataas ang niyan, hindi ganun kataas ang calories niyan. So, ganun lang. Kasi para sa akin, ang tawag nito ha, para sa akin kasi, hindi accurate yung may example, adobong baboy, ganyan. Isa-search mo, meron talaga silang ang tawag nun, meron talaga silang estimated. Pero sabi ko, hindi naman kasi tayo pare-parehas ng mga kung paano lutuin yung mga ulam natin. So, ganun lang. Lahat, kahit yung mga paminta na yan, toyo na yan, may mga calories yan. Search nyo lang, nandiyan yon. So, syempre, nabilang mo na, okay, yung rice mo, 130 calories. Kunyari, yung ulam mo, yung nabuo mo. Syempre, mo yan, ililista mo, may note dyan sa physical fitness. O, pwede ka rin mag-compute ka sa sa calculator mo, ganyan. Example, na-compute nyo na yung nakain nyo ng umaga, is pumatak siya ng 500 calories. So, kunyari, kailangan nyo i-take sa isang araw na calories is 1.3. For example lang, 1.3 kailangan nyo i-take sa isang araw. So, meron na kayong nakaing calories na 500. Okay? So, ang natitira na lang sa inyo is 800 calories. Yun na lang dapat yung makain nyo sa tanghali at saka sa gabi. Okay? Pero since nga mag-intermittent fasting tayo, yan mamaya explain ko, twice a day lang naman kayo kakain sa isang araw. Kaya kakayanin nyo yun kasi meron kayong iti-take na capsule at saka shepo-apo. May iti-take naman kayo kaya kakayanin nyo talaga yan. So yun na. Ngayon, bakit maimportante ang calorie deficit? Okay? Napaka-importante kasi once na hindi kayo aware sa calorie deficit na yan, hindi nyo alam yung mga kinakain nyo. Nakala nyo, nakakapayat, akala nyo, konti lang ang calories niyan. Akala nyo, sige, bigyan ko kayo ng sample. Biscuit. Okay? Kumain kayo ng biscuit. Search natin ha.
Ayan na, bigyan ko example. Kumuha ulit kayo ng cellphone. O for example, kumain kayo ng Oreo calories. Ayan. Kunyari, bumili kayo ng Oreo cookies. Ayan, may kita nyo dyan. Yung Oreo na 3 perasong cookies, pumapatak siya ng 140 to 160 calories. So, ang in-expect mo, kasi nga gusto mo mag-diet, ay kakainin ko biskwit na lang. Ayoko mag-rice. Kasi nga nakakataba yung rice. Ganun kasi ang mindset nyo lalo't hindi nyo nga alam yung calorie deficit na yan Ganun ang mindset nyo. Pero imagine nyo, sa 3 cookies, pero tingnan nyo pero pansin nyo, sa 3 cookies na Oreo, pumapatak na siya ng 140 to 160 calories. Okay? Pero yung 100 grams na rice, meron lang kayong 130 calories. Ngayon tatanungin ko kayo, sino ang mas mataas na calories? 'Di ba si Oreo? 3 cookies lang 'yun Sa tingin mo sa 3 cookies na 'yun nabusog ka, hindi siya solid food. 'Di ba? So ngayon tatanungin kita, saan ka mabubusog? Sa cookies na biscuit o sa rice? Syempre sa rice. Solid food 'yan carbohydrates 'yan 'Di ba? So saan ka matagal magugutom? Pag kinain mo yung dalawa. Syempre sa rice. So yan, matagal ka magugutom diyan. May energy ka diyan. Dito kay Oreo, ang bilis mong gutumin diyan. Hindi naman kasi solid food 'yan Nagigets niyo. So yun, kaya sobrang importante ng calories na tinitake nyo. Okay? Ngayon, at alam nyo kung paano gamitin yung calories. Ang suggest ko lang yung parang paghiwalay-hiwalayin nyo lang yung yung pagtimbang-timbang like yung nilaga. Kasi sabi ko nga hindi pare-pares na luto yan. Ang gawin nyo, syempre, iba-iba yung gulay niyan, di ba? O ngayon, bukod-bukod yun na lang yung gulay. Timbang-timbangin. Parang, ngayon, parang ang gawin nyo, bukod-bukod yun na lang yung gulay timbang-timbangin. Tapos, one by one, check nyo yung mga calories. Para mas accurate siya. So, yun, siguro naman, gets nyo na siya. So, yun. So, dapat, ngayon, sasabihin nyo, hala, kaya ko ba? O ngayon, doon naman tayo sa intermittent fasting. Sana nagets nyo, no? Ngayon, doon naman tayo. Kaya yun, wait lang. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong matakot sa rice. Kasi sobrang importante ng rice sa atin. Dahil ang rice, ang nagpapabigay ng energy sa ating katawan. Once wala tayong rice talaga, manghihina ka dyan. Pag nanghina ka, syempre magugutom ka. Mas mapaparami yung kain mo. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ay suggest yung kinakain nyo talaga mga solid. Ang dami dyan, yung patatas, yung pipino. 100 grams nga lang pipino, 24 calories lang. Imagine mo, busog ka na dun. Sa isang ganon. Busog ka na dun, ang bilis mong mabusog, pero ang baba ng calories, 'di ba? Healthy pa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nakakaganda pa, nakakaglow pa. So, punta tayo sa intermittent fasting. Yung intermittent fasting na yan, doon na pumapasok yung 16 hours and 8 hours. O for example, kakain ako 12 p.m. Una kong kain yan Kasi ang ginagawa ko, maga pa lang, nagtitake na ako ng capsule. So, hindi ako masyadong nagugutom yan. Tapos, pag gabi, shepo-apo. May support ako. Kumbaga nung gabi, nag-shepo-apo. Kaya pag isip ko ng umaga, hindi ako ganun nagugutom. Kaya maaga, nagluluto din ako. Kasi nga ako, simula nung nagka-calorie deficit ako, tsaka intermittent fasting ako na nagluluto. Yun. Adi yun na. Tapos, lahat ng pwede nyo kainin, pwede nyo i-search yan. Sa Google lang kung ilang calories. Check nyo lang yung gram ng mga kakainin nyo, ganyan. Nandyan yan, nasa Google lahat. Tapos yung intermittent fasting na sinasabi ko, for example, kumain ako ng 12 o'clock. Okay, 12 o'clock ng tanghali. So, 12 o'clock, last kumain ako. So, bilang na tayo, 12. 12, bilang na, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8, yung 8 hours na yan, dapat, ayan, 8 hours na yung lumipas. So, kain ka na yan. 8 p.m. yung last meal mo. So, ayan na. 8 hours na, 8 p.m. na siya. So, 8 bilang ka ulit. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung 16 hours na pagitan, gusto ko gawin nyo yan pag matutulog na kayo. Huwag yung marami kayong ginagawa. For example, ako, kasi syempre, matutulog na kayo, ganyan. Kaya, depende pa rin sa lifestyle nyo. For example, yung oras ng yung oras ng tulog nyo umaga. 'Di ba? Doon yung habaan yung oras, yung 16 hours. So, ngayon, bibigyan ko na kayo ng basic example. Yun kunyari, normal na tao.
12 p.m. kain ka. So 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 p.m. kain ka ulit. So 8, bilang ka na yan, 16 hours. So 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a.m. na, 10 hours na to ah. O, 6 a.m. na yun, 10 hours na lumipas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 p.m. na to, 16 hours. Diba sabi ko nga, 16 hours and 8 hours. So, kakain ka ulit ng 12. Diba? Ganun lang. Tapos sunod 8. 12 at 8 lang. Ganun ang intermittent fasting. Ngayon, sasabihin nyo, hala, kaya ko ba yun? Ganito ang haba ng oras, ganyan. Well, ako hindi ko talaga kaya nung wala akong tinitake kasi ang bilis kong magutom, ganyan. Tsaka hindi ko pa alam yung mga solid food na dapat kainin ko talaga, yung mabibigat sa tiyan, yung matagal kang gutumin, ganyan. Kaya dapat ang kinakain nyo more on carbohydrates, protein, ganyan, fiber, ganyan. Search nyo lang, marami kayo masisearch dyan na gulay na pang fiber, prutas na pang fiber, mga meat na pang fiber, mga carbohydrates na pang protein, ganyan. Madami dyan, basta mag-search lang kayo. Siyempre mapatanong kayo, hala, kaya ko ba? So, kakayanin nyo kasi nga sa tulong na to, yung capsule at saka yung Shepo Apo. Kasi sabi ko nga, tinatanggal niya yung cravings nyo and at the same time, napipigilan niya yung pagkain nyo ng madami. So, yun yung advantage niya. And at the same time, nag-glow ka na. Yun ang tulong niya. So, yun, okay na. I hope na nagets nyo. Okay, thank you so much. As lang kayo kung medyo kayo nalilito. Okay, bye-bye. Happy glowing everyone!